Heavenly Father, as we begin this new day, we humbly come before you, seeking your guidance and favor. Please grant us the strength and wisdom to embrace the new opportunities that lie before us. Help us to trust in your perfect plan for our life and to walk in faith, knowing that you are with us every step of the way. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga, magandang gising mga katribo. Ako po ang Binibini from the beautiful province of Marinduque. Chinky Mangkukang! Naririto po kami muli sa paborito ninyong kasama tuwing umaga, ang... Gising na! Mapapanood po tayo ng live on Daily Tribune's Facebook page and simulcast on Radyo Bandido TV at DZRJ 810 AM. Tumpak! At ako naman ang chismosang Marites Queen, si Kim Sancha, dala ang hottest entertainment at lifestyle news sa loob at labas ng ating bansa. Oh, mga katribo, samahan ninyo kami. Ngayong 7:30 hanggang 9. This is our last episode. Ang tinatawag natin na gising na the COVID-19 program. Pandemic program kasi this was created, conceptualized, if you will, noong panahon ng pandemic para lang ihatid o magbigay sa inyo ng saya, lalong-lalo na at tayo noon ay nakakulong sa ating mga bahay. Gusto ko yun nakakulong Nakakulong tayo sa ating mga kabahayan at limitado ang ating movement. Kaya talagang nag-isip ang Daily Tribune kung paano kayo makakasama at paano kayo mapapasaya, maaaliw. Dahil nga at sa panahon, doon nagsimula ang maraming depression, mga katribo, maraming cases ng depression. At sana kahit papano ay nabigyan namin kayo ng saya, napaligaya namin kayo at nasamahan kung kayo man ay nalulungkot sa loob ng 2 taon. Oo, kasi 2021. June 16. June 16, 2021 when they thought of creating something like this para yung para sa mga magbigay saya sa mga kasama katribo natin during the height of pandemic. Nasaan na naman si Comfy? Ewan ko. Nawawala na naman siya. Sinilasin mo siya pag dumating siya mayaman. Kumusta naman ikaw, Kim? How was your day yesterday? Alam ko magkasama tayo, pero ibahagi mo sa ating mga katribo. Anong ginawa mo kahapon? Bago muna yun, at syempre, ngayon ay ika-30 ng June. Meron ba 31 ng June? Hindi ko maalala kung ito yung huling araw. Pero huling araw ng linggo. Huling araw din ng... It's the last day of the month. So last episode natin. Last day of the month. So bukas ay buwan na ng Hulyo. At ngayon ay syempre June 30, Friday payday, Friday traffic, Friday everywhere. So whatever. Day. So ayun, going back sa question na yan, ano ba, magkasama tayo magdamag. Well, nandarabong kasi medyo natutulog ako, ikaw. Nagtatrabaho kami, mga katribo. Tapos, ayan, nag-tape tayo. Alas 12 na tayo. Nag-tape siya, parang yung dati. Yes, kauna-unahan. Gaya ng dati. Yun, that's what I did. Mga unang editions ng Gising Na. So, abangan nyo yan maya-maya lang. Kami naman, mga katribo, habang siya ay nag-prepare para sa kanyang taping, kami po ay nag-i-edit. Nag-i-edit at nagsusulat, tumutulong magsulat, maglagay ng mga taglines sa mga advertisement ng ating mga kaibigang advertisers and partners in the industry. Halos 100 advertisers ang sumusuporta sa ating anniversary edition ng Daily Tribune. 23rd. 23rd anniversary issue. Ang dami pa na natin sineselebrate ngayong araw na to. Oo, ang dami nating sineselebrate. Well, mga kaibigan, this is the last episode of Gising Na. Pero hindi ibig sabihin na hindi nyo na kami makikita. Dahil marami pa kaming hinahandang mga magaganda, mga exciting, interesting, nakakakiliti na mga programs. Bantayan nyo lang. Maghintay-hintay lang kayo. At yun nga, nakauwi ako ng alas 3 ng umaga.
At, I just freshen up, rest a while, and took a bath. Maya-maya, pagtingin ko sa bintana, andun na may mga nagwawalis na. Ikaw, kauuwi mo na. Ako naman, bumangon. I mean, literally bumangon. I have to check yung ano ba yun, yung tinate kasi I need to check yung outcome. So, yung ginawa ko, tapos balik tulog ulit. Tapos, ayun. So mga katribo, samahan ninyo kami at huwag kayong aalis dahil ito ang kahuli-huliang edisyon ng Gising Na. Pero marami pa tayong shows na ihahatid sa inyo. Oh, yan. At para naman sa sikat na Trivia of the Day. Correct. Ito mga katribo, alam nyo ba na tuwing ika-30 ng Hunyo ay ginugunita ang International Asteroid Day. Ito ay pinagtibay ng United Nations General Assembly sa isang resolusyon upang itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa panganib na epekto ng mga asteroid at ipaalam sa publiko ang tungkol sa mga aksyon sa komunikasyon sa krisis na isasagawa sa pandaigdigang antas kung sakaling magkaroon ng banta ng asteroids sa ating mundo. Tama ka dyan. At eto, gusto ko ring malaman at gusto ring malaman ng ating mga katimo. Bakit nga ba June 30? Ang sagot is to give you a brief background. Eto nga, noong June 30, 1908, isang napakalaking aerial explosion na maaaring sani ng isang near-Earth object or NEO ang bumangga sa Earth dahil sa lakas ng impact nito, napatag ang humigit kumulang na 2,000 square kilometers ng pine forest malapit sa Pokamenaya, Tunguska River sa Central Siberia. Ang term na Near-Earth Object or NEO ay maaaring isang asteroid or kometa na dumadaan malapit sa orbit ng Earth na may potential na magdulot ng malaking sakuna sa ating planeta. Ayon sa Center for Neo Studies ng NASA, mayroong mahigit 16,000 na NEO ang kanilang natuklasan. At ang Tunguska asteroid event nga sa Siberia ang pinakamalaking asteroid impact sa Earth na naitala sa history. Yun. Oo. Grabe ha? Oo. Well, ang sarap manood ng di ba, ng mga comets, Oo, no? yung meteor shower na Oo, yan. yung mga tinatawag natin. Meron pa nga mga times na nandun tayo sa observatory sa Quezon City, Yes. pag may mga ganyan, no? But knowing that ang mga NEO na yan can be a threat sa ating existence. Kasi kung malaking-malaki yan. My God. Oo, isipin mo na ang 2,000 square meters na bundok ay napatag dyan sa Siberia. Oo. Pero idagdag natin, Kim, Correct. na ang nag-udyok sa UN Tama. na magdeklara ng International Asteroid Day ay ang sakunang nangyari noong 2013 na kung saan ang isang malaking fireball or super ball ay bumulusok sa bilis na 18.6 kilometro bawat segundo. Oh my goodness! At pumasok sa Earth's atmosphere at bumagsak sa Chelyabinsk. Tama ba yan? Chelyabinsk sa Russia. Chelyabinsk sa Russia. Tinatayang kabuong epekto ng energy impact nito ay katumbas ng 440 kilotons ng TNT explosives. Kaya naman ang shockwave na nabuo ng pagsabog ng Chelyabinsk fireball ay napakalakas. At ito ay 2 beses umikot sa buong mundo. So yun yung pag gumano, tapos di ba na yung bilog tayo, gaganon siya yung effect. Ganun yun, 2 beses. Oh God. Di ba nakikita mo sa mga movie? Totoo yung pag tumama yun sa tubig or sa di ba, earth. yung may malaking asteroid. May movies na ganyan. Deep Impact, tsaka yung... ano pa yung isa? Yung may sa... Tama ba yung kay Armageddon? Kay, kay Bruce Willis? Yan. Kay Bruce Willis ba Yung yun? isa, oo. Tapos yung Deep Impact Yung parang na Elijah Wood. May malaking wave. Oo, yun. Deep Isa Impact pa yun. Ayan. Yung yung eksena ni, sino ba, yung father tsaka Tia Leone, magkayakap. Maraming movies na ganyan. Pero yung kasi yung tumatak at yung medyo sikat na movie. Pero totoo yun pag nangyari yun. So, oh my God. So, sandaling bilis mawawala ng
Earth. Sana naman hindi mangyari yun. Oo. May nakabantay naman dyan yung mga space, ano na yan, sa iba't ibang bansa. Oo nga, pero... May mga lumalapit, pero hindi pa rin talaga So, it's scary and actually deadly for us Oo, here on Earth. lagi na lang tayo magdasal na lagi tayong i-adjust sa kasakuna at panganib ng Panginoong Diyos. Talaga naniniwala ako na ganun lang ng Diyos isang bit lang ng hand can change anything. So, Tapos, tuloy-tuloy naisip ko lang tayo sa magdasal. ibang party ng universe, sa ibang mga planeta, yung talagang tinatamaan ng mga asteroid, yung walang tao, syempre, di ba? Yung malayo. So, hindi natin alam, may mga galaxies yan. Oo, hindi natin alam kung baka meron pang iba pang solar system, di ba? So, yung pag tinamaan kanyang asteroid na yan, talaga namang katapusan. So, yun yung mangyayari. At yan, katribo, ang Tribo Trivia ngayong araw ng Biyernes. O yan, magbabalik ang Gising na! Pagkatapos lang ng ilang reminders. Nagtitiis ka na lang ba sa e-wallet at lumang bank apps mo? Struggle! I can't receive payments na. I need to go to the bank branch to deposit a check pa. Singilan na. So hassle to do it one by one. I need to send my bank deeds again and again. Tiis no more! With UB, hindi ka na mahahassle, hindi ka na magsistruggle, at hindi ka na magte-travel pa to the bank branch to transact. Ayos? Ayos! Download Union Bank online now. Nasa kamay mo ang swerte, ngunit hindi ito isang laro na para lang sa iyo. Dahil bukod sa pag-asang maging milyonaryo, ang pagtangkilik mo sa loto at ipapang produkto ng PCSO ay nakakalikom ng pondo para sa mga programang pangkalusugan, tulong at serbisyong medikal at kawang-gawa. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Iba ng panahon, ang dami ng bago ngayon. Pati ang mundo natin, well, nagbago na rin. Buti ano bayan, bigger, better na. You can buy it sa centers, pati sa mga parties, may online pa at app. You can buy it with your fingers, still don't remittance and more. Online shopping, you can buy it all. Di magpadala, you can buy it all. Anumang pera transaction, you can buy it all. Sabayan ang pagbabago ng mundo for all your pera transactions, all new Bayan. With Globe, our steps can lead us to millions of doors opening, millions of paths unfolding, and millions of reasons to keep going.
Now's the time to be with the network that gets better every day for you. Fiverr is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. Mga katribo, we're back here on Gising Gising na! na! At syempre, narito muna unahin natin ang Lagay. Oo, ang lagay ng kalsada. Ng trapiko. Oo, lagay ng kalsada. Ang tawag natin, Balitang Kalsada. Narito ang Angkas News Squad Report na dala ni Daylight. Pasok, Daylight! Have a great Friday morning mga katribo, lalong-lalo na sa loob ng ating studio. Have a great Friday morning. So dito tayo ngayon sa may Ramon Magsaysay. Ito ay part ng Maynila. So dito tayo sa may Santa Mesa, Ramon Magsaysay at Bimapa. Okay, so kung makikita naman natin dito na maayos naman ang daloy ng trapiko, although may pagdami na rin ng sakyan unti-unti sa umagang ito. Pero hindi pa naman ito nakikita at hindi pa naman ito nagbubugsod ng pagsikip ng daloy ng trapiko dito sa akin nilalagyan ko. Okay, so kung mapapansin naman natin na maulap ang panahon, kaya huwag tayong magpakasiguro, magbaon tayo ng ating mga payong at lalong-lalo na sa mga riders natin dyan, magbaon tayo ng ating mga kapote. Okay, sa ating number coding for today naman, mga plaka naman po na nagtatapos sa 9 at 0. And sa mga pasahero natin dyan, mag-ingat pa rin po tayo and still be aware. Mag-bound pa rin tayo ng ating mga face mask at lalong-lalo na panatilihin ang ating mga health protocols. And again, this is Daylight. Nag-uulat po muli dito sa may lungsod ng Maynila. Dito tayo sa may Santa Mesa. So dito tayo sa may Ramon Magsaysay Avenue at Bimapa. At balik po sa inyo dyan sa Gising Na. Ay, thank you, Daylight. Oo. Alam mo, pamilyar ako dyan sa lugar na yan. Oo, dinadaanan ko yan buhat dun sa bahay namin dati dyan sa may Lagmay. San Juan to UST. Yan. So mga katribo, time check muna tayo. It is 7:56 in the morning. Time check brought to you by Tata Consultancy Services Incorporated, Building on Belief. Oo, ang marketing director nila dyan ay si Catherine Zeta. Parang Catherine Zeta Jones. Oo. At ang kanilang president, CEO dyan, ay si Mr. Siju Varghese na ngayon ay nasa India. Hello po, I know he's watching. He will be watching kasi pinapadala ko sa kanila yung link. Oo. Yeah. So, mga katribo, ano ba ang ating I Speak question of the day? Ito na po. Sali kayo ha, sagot kayo. Ito ang ating I Speak question. Sangayon ba kayo sa isa na namang panukala sa Kongreso na taasan ang Motor Vehicle Users Charge, also known as Road Users Tax? Kaya mga katribo, ipadala ang inyong mga komento sa aming number na 0968-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page, Daily Tribune. Tama. Yan. Ay nako, ang tinanong mo dyan ay mga motorista, lalo na yung laging sumasakit ang katawan pag nayuyugyug sa bakong kalsada, ay ewan ko lang kung anong sasabihin. Mamaya pag-usapan natin yan. At saka yung mga mga delivery guy. Ayan, ipag-ano natin yan. Mamaya hintay namin yung inyong mga komento ha sa ating Facebook page at sa ating telepono na nabanggit kanina. So mga katribo, stay tuned. Magbabalik ang Gising Na! Magtitiis ka na lang ba sa e-wallet at lumang bank apps mo? Struggle! I can't receive payments na. I need to go to the bank branch to deposit a check pa. Singilan na. So
said to do it one by one. I need to send my bank deets again and again. Tiis no more! With UB, hindi ka na mahahassle, hindi ka na magsistruggle, at hindi ka na magte-travel pa to the bank branch to transact. Ayos? Ayos! Download Union Bank online now. Nasa kamay mo ang swerte, ngunit hindi ito isang laro na para lang sa'yo. Dahil bukod sa pag-asang maging milyonaryo, ang pagtangkilik mo sa loto at ipapang produkto ng PCSO ay nakakalikom ng pondo para sa mga programang pangkalusugan, tulong at serbisyong medikal at kawang-gawa. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Iba ng panahon, ang dami ng bago ngayon. Pati ang mundo natin, well, nagbago na rin. Buti ano bayan, bigger, better na. You can buy it sa centers, pati sa mga parties may online pa at app. You can buy it with your fingers, still don't remittance and more. Online shopping, you can buy it all. Di magpadala, you can buy it all. Anumang pera transaction, you can buy it all. Sabayan ang pagbabago ng mundo for all your pera transactions, all new Bayan. With Globe, our steps can lead us to millions of doors opening, millions of paths unfolding, and millions of reasons to keep going. Now's the time to be with the network that gets better every day for you. Fiber is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. Mga katribo, you're still watching Gising na! At syempre, ngayon, June 30, ay atin pong pinagdiriwang ang 23rd anniversary ng Daily Tribune. Yehey! And grab a copy. Oo, kayo po, tingnan ninyo, meron kaming kaunting Yan, kumakain talaga almusal. ako. Oo, may konting fruits, kung wari healthy. Correct. Mamaya kakain ng Pero bonggang-bongga. mamaya bonggang-bongga. Kasi hindi kami makakain ng marami. Siyempre, nagsasalita kami. Pero mamaya, nako. Ang aming theme ngayon is summer solstice. Kala nila ng mga taga-Amerika, sila lang may summer solstice, no? Dito rin sa Pilipinas, ginawa nating may summer. Yes. Kahit ngayon ay tag-ulan na.
No, kaya nga team bahala na tayo kung Yes, paano natin tama. gagawin. Yeah. And congratulations sa Daily Tribune on its 23rd anniversary. At ngayon po ay meron kaming special issue ng Daily Tribune. Kung hindi ako nagkakamali, 144 pages. Wow, ang dami Yeah, and we have, naman. I'm not sure pero kahapon kasi nung nagka-count, maliban lang kung hindi umabot yung ibang material sa advertisement ng ating mga kaibigang advertisers. Pero ang alam ko, kahapon halos nasa 100 plus ang nag-commit. And nung bago ako magsimula ako mag-check nung mga at least yung diretsong sa akin nakuha ko mga advertisers, yung mga sumuporta sa atin. Yes. Alam ko yung bilang noon na nasa 97 na yung may yung merong padalang anong tawag dito? May mga padalang materials for the ad. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga kaibigan. Lalo na yung mga talagang I'm doing it for Daily Tribune and of course for you, Chinky. Maraming salamat sa presidente ng India Business Forum, ang kaibigan para ko ng kapatid. At kamukha ng aking kapatid na si Kuya Do. Si Dilip Tiwari, Mr. Dilip Tiwari, talaga namang nakasuporta yan. And of course, sinabi ko nga, yung isa sa ating segment sponsor, ang TCS. Yun po yung Tata Consultancy Services Inc. na affiliated sa Tata na yung mga kotse ng India. Ay, nako, nakakatuwa yung mga kaibigan natin yan. At saka mga kaibigan natin ng mga LGU executives, no? Na sumusuporta at naniniwala sa atin at they wish a more tawag dito, anniversaries. At again, kasabay nito yung pagtanggap natin noong nakaraang June 15 ng pag-recognize ng pinagpipitaga ng Rotary Club of Manila, yung kanilang Pro Patria Journalism Award, yung tinatawag nilang Oscars sa journalism, na tanggap ng Daily Tribune. At ito po ay ang most outstanding newspaper of the year. So maraming salamat po sa inyong lahat and celebrate with us. At grab a copy, naku, nakakatawa, grab a copy of Daily Tribune. Yung po ngayon, ang dami po kasing, nag-request na ng maaga, na kung yung iba nga nag-request ng 20 copies, may nag-request ng 10, merong nagsabing kanila 500. Sabi ko, oh my gosh! Dami. So, nakakatuwa. Kaya sana makakuha kayo ng copies nito. This is 144 pages at bihira. I think tayo lang yata ang gumagawa dito. Because we have the support of our partners and friends in advertising and in the industry. So ngayon, alamin naman natin mga katribo ang lagay ng panahon na ihahatid sa atin ni Miss Rhea Torres, ang ating Pag-asa's weather specialist. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa latest patungkol dito sa binabantayan sa ating panahon ngayong araw. So sa kasalukuyan ay southwest monsoon pa rin or hanging habagat ang nakakaapekto sa western sections ng Luzon. So asahan po natin magiging maulan ang panahon, particularly over Zambales, Bataan, as well as sa western section ng Mimaropa. So kasama po dyan ang Occidental Mindoro, Romblon, as well as sa northern portion ng Palawan. Meanwhile, for Metro Manila naman at sa nalabing bahagi ng ating bansa, asahan po natin makakaranas tayo ng generally fair weather conditions, although hindi pa rin inaalis yung mga chance ng mga localized thunderstorms o yung panandaliang buhos ng ulan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alo ng ating mararanasan at wala din tayong nakataas na warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya malaya po mga kapalaot ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. And over the next coming days, dahil wala din po tayo minomonitor na low pressure area o bagyo sa ating sa labas na at sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, makakaranas tayo ng generally fair weather conditions pa rin po over this coming weekend hanggang sa mga susunod na araw sa malaking bahagi po ng ating bansa yan. Temperatura naman sa Metro Manila, inaasahang maglalaro mula 26 to 33 degrees Celsius ngayong araw, 18 to 24 degrees Celsius naman sa Baguio City. For Legazpi City, 26 to 32 degrees Celsius for Metro Cebu, and for Metro Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga po sa ating lahat.
Ay, thank you, Rhea, Miss Rhea Torres. Maraming salamat sa iyong balitang panahon. At yun pala, hanggang ngayon, talagang ang habagat, pag nagagalit, bibigay sa atin ng katakot-takot na ulan. Na kailangan naman natin, wag lang yung laging bigla, So, ito pala, Miss Rhea, ito palang mga pagbugso-bugso ng ulan, habagat pa rin ang sanhi, no? Yes po, tama po. Lalong-lalo na since yung habagat po ay naapektuhan pa rin po yung western section ng Luzon area. So, asahan pa rin po natin, meron pa rin tayo mga pag-ulan or mga mabilisang buhos ng ulan, dulot pa rin po ng habagat. Pero yun nga, sinabi mo, wala naman kayong namamataan na namumuong kaulapan na nagbabadyang maging low pressure area, di ba? Yes po, tama po. Within the next 2 to 3 days po yan. Okay, so mabuti naman. Kaya lang makulimlim pa rin yung ating panahon. So, maaring anytime bumagsak ang ulan, Rhea, di ba? So, Yes po. talagang ulanin na, wala na tayong magagawa doon. Oo, pero wala naman tayong gale warning sa anumang parte ng bansa. Yes po, tama po. Wala din po tayo nakataas na gale warning. Ay, good. So hindi magmamahal ang isda. O maraming makakapalaot para mangisda. At makakapaglaban na si Comfy na hanggang ngayon ay wala pa. Papadala ko sa ilatada ko. Okay, thank you so much, Rhea. Thank you so much. We're going to miss you. Kasi ito yung last edition natin. But marami pa kaming beses na we will contact you again pag naayos na yung ating susunod na mas maganda at mas nakakakiliting show. Okay, Miss Rhea, have a nice weekend and God bless you more. Thank you so much for all the support. Maraming salamat din po at magandang umaga. Ayan, si Miss Rhea, nakakatuwa na kahit ganitong makulimlim, although I like this type of weather. Kaya gusto ko ang San Francisco Oo, di ba? Paborito ko talaga ang San Francisco Bay Area. I like it. Kasi nga ganito lagi yung panahon. Gusto ko yung ganitong panahon. Sabi nila malungkot, pero ako I like it. I find it romantic. Maganda naman sa California is just ngayon, fault line din doon, nasa Oo nga. Pacific Ring of Fire din siya. Kaya nga ayaw kong tumira doon. Gusto ko lang bumisita. Pero maganda sa California. Oo, gusto ko lang bumisita doon. Pero ang favorite ko talagang tirahan, kung sabi ko, I will be given the chance to stay again in the US at naisip ko kung babalik ako or what, pinag-iisipan ko. Siguro sa bandang Midwest. Medyo malamig, pero andun kasi yung ate ko, so gusto ko doon. Or sa Boston, Massachusetts. States of Massachusetts. Yes. Ako naman syempre gusto ko yung New York dahil yung Broadway, alam mo naman yan. Andun lahat Pupuntahan ko na lang. Kasi parang tatanda agad ako sa New York. Ang bilis-bilis ng pace. Lahat nagmamadali. Oo. Kaya, I like New York. Yeah, because of Broadway, shopping, lalo na pag magpapasko, the parade, yung sale. Kaya lang, parang ayaw ko dun tumira. Kaya, hindi, may bahay naman doon sa CMF. So, kung kailangan kong pumunta, nasa gitnang-gitna pa sila di ba? So, kung gusto kong pumunta ron, walang problema. Kung gusto kong magbakasyon lang. Hindi ko bet sa Central America, yung hurricane. Tornado na yun. Hurricane tsaka tornado. Ayaw ko yan. Merong ganon. Pero sanay na ako sa bagyo, di ba? Kaya wala na. Okay lang. Okay. At meron tayong, paborito nating lahat. Pag sinabi kong, guest natin, ako sila, sasabihin nila, Chinky, sa radyo ako, makikinig. Hindi nga natin sila nakikita sa Pero syempre, nakakasama natin sila sa DZRJ 810 AM. At yung totoo lang, biyahe ko palang papunta rito, nakatune in na ako sa DZRJ 810 AM. Kung saan marami din silang news, na hatid buhat sa iba't ibang probinsya. Kasama na dyan ang paborito kong probinsya na Bukidnon. May mga sila, reporters. And ito po, pag sinabing bisita natin, ang daming nagtitext sa akin na, anong oras si Master Han? Sabi ko, basta tune in lang kayo. Yan. At hindi syempre tayo bibiguin. Love na love natin at alam nating love tayo. So mga katribo, eto na. Tune in. Yung mga nasa takbo na kayo. Yung mga nakikinig, baka mamaya nagpe-prepare pa, mamiss ninyo. O yung mga nanonood sa Radyo Bandido at saka YouTube.
O mabuti yung mga nasa nagda-drive, no? On the road. No, on the road, gaya ni na Benedict. Okay, so eto na. Ang ating paborito, ang pinakamahal ng lahat, ang pinakapopular at pinagpipitaga ng Master. Si Master Hans Kua. Hi! Good morning! Good morning! Naka-blue din siya. Mahal na mahal ko kayo sa The Daily Tribune na. Thank you. Gising na sa pag-guest kay Master Hans Kua. Once a week. Thank you po. Isang maganda at mapagpalang Friday. Dapat every Wednesday tayo. Kaya lang si Master Hans Kua ay naging busy. Last June 20 to 25, galing si Master Hans Kua sa China, sa Fujian, China. Aba, nakita ko pala na ang ating national hero na si Dr. Jose Rizal ay isang kuwa. Apelido niya po ay kuwa. Alam niyo ba na nasa katabi lang po ng bahay, ancestral home, yung isa sa mga great-great-great-grandparents po ni Jose Rizal ay kuwa. So same kami ng lineage, kapitbahay mismo. Yung ancestral home ni Master Hans Kua, aba, ay katabi lang po ng ancestral home ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal, isang karangalan, nakakadugo, kaapelido, at isang katribu ni Master Hans Kua, ang ating national hero, Dr. Rizal. Kahapon naman po, kauwi na ni Master Hans Kua, gaya naman si Master Hans Kua ng Baguio. Maraming feng shui na client na na-meet si Master Hans Kua sa China at saka sa Baguio also. For today naman po, dahil Friday, happy Friday, thank God, it's Friday, isang maulan, malamig na Friday. Friday is a day of love. Pag-usapan natin ang July 2023. Ano nga ba ang mga masuswerteng sektor? Ay, abangan nyo po. Ano ba ang masuswerte? Para ba natin ma-enhance ang good luck, good fortune sa love? To enhance love, dahil love day ang Friday, magsuot tayo ng pink na damit. Pink na underwear, rose quartz. Gamitin po ang araw ng Friday para sa pakikipag-date. Para po ma-enhance ang love, romance ni Mr. ni Mrs. sa mga single man o may pag-ibig o nagiging lost o it's complicated. Ang July natin, Northwest sector po. Ang sector po ng love. Ano ibig sabihin ng Northwest sector? Tumayo kayo sa gitna ng bedroom nyo po. Hanapin nyo po yung Northwest sector. Sa Northwest sector po kayo, dyan kayo matutulog with your headboard. Lagyan po ng rose quartz ang Northwest sector. Lagyan po ng fire element ang Northwest sector. May enhance niyan ang tinatawag nating pag-ibig, romance, sa mga may asawa naman, para muling uminit ang inyong magsamahan ng mag-asawa, matulog kayo with your headboard sa Northwest sector, red color po naman po ng inyong bedsheet o ng bed cover. Northwest sector, yan po yung love sector this month of July. Ang second sector na maswerte is the Southwest sector naman. Northwest is the tinatawag nating love. Southwest sector naman tinatawag nating fertility or pandagdag ng maraming kids o gustong magkaroon ng kids with your headboard, dapat natutulog kayo. Southwest sector naman po para sa may mag-asawa na gusto pong magkaroon po ng baby itong month of July. Every month kasi may tinatawag tayong sector na lucky, may tinatawag tayong unlucky sector. Umiikot ang mga stars na to, parang gulong ng buhay natin. Each day, may mga trouble, may mga opportunities, may mga missing, may mga dumarating, may mga nawawala, may mga bagong dumarating sa ating buhay. Walang permanente, kagaya po ng feng shui, it's called the flying star feng shui. Northwest is love, Southwest naman po is the multiplication or fertility. Southwest also, kung gusto mo pong dumami o continuous na bumili ang mga kliyente mo, mag-signing contract kayo sa Southwest sector to enhance tuloy-tuloy na swerte. Ang number 3 na maswerte is the North sector. The North sector, ang tinatawag natin this month of July, ang pinakamaswerte pagdating po sa pera. Make sure to put your cashier box sa North sector. Sa North sector po ang tinatawag nating money star. Maraming pera, maraming benta. North sector is lucky. Ang isa pang swerte ngayon na month of July 2023 natin is the Northeast sector. Nandiyan naman po ang tinatawag nating Heavenly Wealth Star. Ibig sabihin Heavenly Wealth Star. From heaven, mga blessing, opportunities, mga taong tumutulong sa iyo ay nasa Northeast sector naman po. With your prayers, matutulog kayo, magpe-prayer kayo, make sure to sit facing Northeast sector. Muli po ang feng shui ay pandagdag swerte lamang. Kayo pong gumagawa ng swerte niyo po, nasa inyong mga kamay, nasa lalay ang inyong tagumpay. Isa pang sector na swerte is the East sector. The East sector is the victory as success star. So East is victory and success. Yan ang isa sa mga suswerte. Northeast is heaven blessing. North is pinakamaswerte pagdating sa finance, wealth, career, money.
Northwest naman po ang love sector. Southwest sector naman ang fertility and multiplication of career, multiplication of wealth. Yan po ang 5 sector na masaswerte this month of July. Marami pa rin po ang gumagamit ng pangalan ng pictures ni Master Hans Kua. Nagbebenta sila ng mga peking, singsing, mga kwintas, mga amulet. Kung ano naman binibenta, ginagamit nilang picture ko po, hindi yan sa akin. Make sure nyo po na legit na Facebook account ni Master Hans Kua ang kausap nyo po. Master Hans, paano ko malalaman na legit para galing sa'yo? Personal po kayo pumunta sa tindahan ko po sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, tapat lang po ng Lourdes School of Mandaluyong, katabi po ng Cityland Shaw Tower, ang EDSA Shangri-La Mall o Shangri-La Plaza. Along Shaw Boulevard po ako, Mandaluyong City. Bukas po ang Cityland Shaw Tower Lucky Charm Store ni Master Hans Kua, Monday to Saturday, 11 umaga hanggang 5 p.m. Ang aking cellphone number ay nasa website ko po. Ang website ko po ay masterhans, HANZCUA, masterhanskua.com. Hanapin niyo po ang cellphone number ko po, 0922-829-0382. I-follow, mag-subscribe po kayo sa YouTube ko po, sa TikTok ko po, sa Twitter ko po, sa aking Facebook, at saka sa Instagram, hanapin niyo po Master Hans Kua. I-follow ba ko kayo sa Instagram? Kaya naman, i-follow niyo na po ako, mag-subscribe kayo sa YouTube, Master Hans Kua. I'll see you again every Wednesday dito po sa Daily Tribune. Gising na. Salamat po. Thank you so much, Master Hans. Suot-suot ko ang iyong... Oo nga, nakita ko. Ang ganda. Yan, ganda. Tiyaw yan. Tiyaw is the money catcher. And yung red naman po is to protect you from mga negative energy. So may protection na yan. To enhance good health din yan. Protect you from illness and to catch more money. To catch more luck pagdating sa pera. Maraming pera po yan. Swerte po yan. Na-bless na rin, Master Hans. Love you, Master Hans. At, Love you too. Love you all. Kakausapin, kung mamaya magpapadala ako sa iyo ng message para malaman ko kung ano yung best time na matawagan ka para maayos na natin yung ating matagal ng pinaplano. Oo. At siguro mamaya pagkatapos ng show, I'll send you a message para malaman ko yung best time to call you, Master Hans. At maraming salamat. God bless you. God bless you all. Love you all. Maraming salamat. Thank you, And see you again soon. See you again soon po. Bye-bye po. Enjoy your weekend, Master Hans. Happy weekend, Slap. Ayan, si Master Hans. Nakakatuwa kasi napadaan kami, walang plano, napadaan kami sa kanyang shop sa Cityland, yung sinasabi niya. Kaya nga, kung gusto ninyong pumunta at makakita kayo ng mga gusto ninyo para sa sarili ninyo, andun siya buhat 11 o'clock in the morning until around 5 or 4 in the afternoon. Ang ganda nung kanya, 2 ang shops niya doon. At tama yung sinasabi niya, hindi niyo makukuha ito sa kung saan-saan lang. Kung may makukuha kayong ganito, hindi yun galing sa kanya kung hindi sa tindahan niya. Oo. So mga katribo, tuloy-tuloy lang ang saya. Kaya, wag manatiling nakatutok dito lang sa Gising na! Magtitiis ka na lang ba sa e-wallet at lumang bank apps mo? Struggle! I can't receive payments na. I need to go to the bank branch to deposit a check pa. Singilan na. So hassle to do it one by one. I need to send my bank deets again and again. Tiis no more! With UB, hindi ka na mahahassle, hindi ka na magsistruggle, at hindi ka na magte-travel pa to the bank branch to transact. Ayos? Ayos! Download Union Bank online now.
Nasa kamay mo ang swerte, ngunit hindi ito isang laro na para lang sa'yo. Dahil bukod sa pag-asang maging milyonaryo, ang pagtangkilik mo sa loto at iba pang produkto ng PCSO ay nakakalikom ng pondo para sa mga programang pangkalusugan, tulong at serbisyong medikal at kawang-gawa. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Mga katribo, we're back here on Gising na! Mga katribo, alamin naman natin ang mga balitang galing sa Tribune News on Q. Sugatan ang isang tabloid reporter at 4 niyang anak matapos harangin ang kanilang sasakyan at paulanan ng bala nitong Huwebes sa Quezon City. Sa ulat ni Quezon City Police District Station 2 Commander Police Lieutenant Colonel Resty Damaso, kinilala ang biktima na si Joshua Abiad ng Rimate Online habang hindi pa natukoy ang pangalan ng kanyang mga kaanak na sugatan din sa insidente. Naganap ang ambush dakong alas 3:50 ng hapon sa kanto ng Corumi at Gazan Streets sa Barangay Masambong, Quezon City. Nabatid na nakasakay si Abiad sa Ford Everest na minamaneho ng kanyang ama na biglang harangin ng isang gray Toyota Vios at bumaba ang isang armadong suspect at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Mabilis na tumakas ang mga suspects patungong Del Monte Avenue. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang administrasyon ay magpapatupad ng pagtaas sa minimum na sahod sa bansa sa lalong madaling panahon upang matiyak na ang sektor ng paggawa ay mapangangalagaan mula sa mabilis na paglago ng ekonomiya. Sinabi ito ng Pangulo sa isang courtesy call sa Malacanang ni International Labour Organization or ILO Director General Gilbert Humbo nitong nakaraang linggo. Sa pagpupulong, sinabi ni Marcos na ang kanyang administrasyon sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment or DOLE ay nakikiisa sa mga manggagawa at mga unyon at organisasyon ng manggagawa upang balansihin at maibsan ang inflationary pressure sa mga manggagawa. Ang kasalukuyang minimum na sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas ay nasa pagitan ng 372 at 472 pesos, depende sa rehiyon kung saan matatagpuan ang kumpanyang kanilang pinapasukan. Sinampahan na ng kasong kriminal ang aktor na si Aura Briguela matapos itong arestuhin sa labas ng isang pub sa may poblasyon Makati kasunod ng away sa ilang individual kabilang ang mga empleyado ng bar na pinuntahan nila ng kanyang mga kaibigan. Si Briguela, na ang tunay na pangalan ay Macnil Briguela, ay sinampahan ng mga kasong physical injuries, alarm and scandal, disobedience to authority, at direct assault. Batay sa ulat ng Southern Police District, nagdulot umano ng kaguluhan si Briguela sa Bolt Hole Bar hanggang sa mahuli ng mga pulis dakong alas 5 ng umaga ng Huwebes. Sinabi ng pulisya na si Briguela at ang kanyang mga kaibigan ay di umano'y lumapit sa grupo nang nagreklamong si Mark Christian Ravana at sinabihan si Ravana na tanggalin ang kanyang shirt. Nang tanggihan ni Ravana, pinunit ni Briguela ang kanyang shirt na nagdulot ng may init na pagtatalo na lumaki pagkatapos sumali ang mga kaibigan ni Briguela, sabi ng pulisya. Sina Ravana at ang Angelo Nino Gulmatico, isang bouncer sa bar, ay humingi ng tulong sa Poblacion Police Substation na agad na rumisponde sa lugar at inaresto ang pumapalag na si Briguela.
ang mga paratang ni Ravana at Gulmatico, gayunpaman ay pinasinungalingan ng isang kaibigan ni Briguela, ang content creator na si Zyla Nakajima, na nag-post sa Facebook at sinabing ipinagtanggol lamang siya ni Briguela laban sa nangharas sa kanya. Ngunit ang nasabing Facebook post ay deleted na ngayon. Samantala, sinabi ng pulisya na nakakulong pa rin si Briguela at mananatili sa kustodiyan nila hanggang sa ma-inquest ito. Tutuldukan na ni Ultimate Fighting Championship or UFC veteran Stevie Ray ang kanyang career sa mixed martial arts matapos ang mahigit isang dekada. Sinabi ni Ray, kontento na siya sa 14 na taong itinakbo ng kanyang karera at oras na para ipamana ang kanyang husay at karanasan sa mga nakababatang martial artists. Nagsimula ang makulay na career niya noong June 27, 2010 bilang lightweight contender hanggang naging second-time lightweight champion ng Cage Warriors. Nagkaroon ng problema sa tuhod si Ray noong Oktubre 2019 pero mula magbalik sa MMA noong 2022, mas marami ang naitala niyang talo kaysa panalo. Ay, nako. Etong kay Aura. Ay, Diyos ko. Nagulat naman ako dun sa Grabe balita yan, tungkol sobrang kay Aura Briguela. Nag-uusapan niya. Oo, kasi hindi ko alam eh. Ngayon ko lang nalaman to kasi alam mo naman. Oo, Masyado it's okay. nakakapagbasa ng mga news sa ikaw lang ang aming source eh. So, hindi dahil ayaw ko magbasa, walang oras talaga. But hanggang ngayon pala nakakulong siya. Bakit nangyari yan? Ngayon ko lang nalaman na hanggang ngayon nakakulong. Pero alam ko nakakulong. But, pero it happened Thursday. Biyernes pala ngayon. So, Thursday ng umaga, alas 5. Hindi pa siya na-inquest. Hindi ba yan nabibigyan ng kasi hindi pa na-inquest, wala pang, hindi pa siya hindi pa nadidesisyonan kung pwede siyang bail or piyansa. Kasi or pansamantalang makalaya. Pansamantalang makalaya. Alam mo, itong batang ito is, nasubaybayan ko ang pagsimula ng career eh. Mahusay umarte. Oo. Sikat siya. Oo, at naalagaan siya ni Vice. Ganda. Nabigyan siya ng mga opportunities. Oo, sana ay yung mga ganitong bata, inaalagaan yung kanilang reputasyon. Oo. Minsan kasi pag nakakainom na, it's a bar. So what do you expect? Nagdadasal ka dyan, di ba? Hindi. So, tingnan mo, sayang yung ayan, tuloy. Nakunan siya ng minsan pag yung mga pagbarkada. Tama, umaga na yan. Kasi alas 5 nangyari. Yes. You know, siyempre, paano siya, miyembro siya ng LGBTQIA+ community. Just like me, di ba? Ayan na naman, matatag na naman. Oo. Kasi dapat talaga na inaalagaan mo ang iyong, you're aware na you're a public figure, nakatingin sa iyo ang publiko, kaunting pagkakamali mo, mas doble ang dating, no? Lalo na ngayon, may ganito. Kaya lalo na, at yan nga, because of technology, hindi mo na maitatago, makukunan kung ano mga pinagsasasabi mo, kung nagwawala ka. Oo, may mga bagay na pag nagawa mo na, mahirap mo nang maiayos pag nagkamali ka. Lalo na sa show business, marami dyan kasi na magagaling na nasangkot sa drugs, nasangkot sa pag-iinom, nasangkot sa pagnanakaw, sa pakikiapid. Ayan na, hindi na nakabalik kahit na anong galing, di ba? At meron naman na na mali ng mga maling desisyon na pariwara yung landas. Na nagkamali ng landas at kahit gusto pang bumalik ay hindi na magawa. Tama ba? Naligaw ng landas. Ayan. Mga mali, hindi not necessarily naligaw, but meron kagaya ng isa nating paborito. Sino yung magaling kumanta na Charis? Si Charis. Si Charis. Oo. So anyway, yun lang. We're hoping na maiayos pero, nakakasad yung balita na yun. Tapos yung gusto niyang mangyari dun sa guy. Again, I'm not judging you because yun yung sorry. Pero sana hindi totoo. Pero kung totoo, oh my God, eto na naman tayong mga bading. So, ayun. At magandang news naman. merong approved na. Merong approved na
40 pesos na increase. Dito lang naman ito sa Metro Manila. Oo, increase sa ating minimum wage. At sinasabi ng ilan na naku, kulang pa yan. Kulang pa ng 1 kilong bigas. Oh. Pero maliit o malaki, at ito ay karagdagan man, magpasalamat na tayo. Kasi pinag-aralan ito ng ating mga financial consultants and analysts. At nalaman nila na if they will recommend more than this, ang magsasuffer ay yung ating mga employers. At ang mangyayari, mapasaya kayo ng sandali, pero mawawala naman kayo ng trabaho. Bakit? Babagsak ang negosyo ng inyong mga employers. So, yun nga ang sabihin natin kulang na lang ng 5 piso, 1 kilo ng bigas. Pero at least, hindi na kayo magbibigay ng 40. 5 piso na lang idadagdag ninyo sa pambili ng 1 kilong bigas kasi may 40 kayong karagdagan, di ba? O may pandagdag na pamasahe man lang. So nakakatuwa din na yung mga in-interview na narinig ko, merong nagpapasalamat, yun yung mga positibo ang pananaw sa buhay. They're happy na merong dagdag kahit na konti. At yung iba naman, hindi masaya dahil kukonti daw, bakit daw ang binibigyan ng ang binibigyan ng prioridad ay ang Maharlika Fund, yung mga ganon. Bakit hindi yung kanilang increase? Yung pong paglagay ng fund, pag-invest sa Maharlika Fund at pag-invest ng pera nito ay magiging ding dahilan upang sa bandang huli ay makaranas tayo ng ginhawa. Oo. That's a long term na plano para din mapaganda ang ating buhay. At we cannot have everything So, ayan pa. After niyang wage na yan, na as soon as possible daw, ito pa yung isa. isa. Namang bad news. Yung assassination attempt nga doon sa tabloid reporter ng Remate. Ayan na naman. Another Hindi pa. di ba? Buti nga ito di napuruhan, Sawi, kumbaga. Oo. Kasi yung palang ama ang nagda-drive. So imagine mo yung mga kaanak, hindi pa na pangalanan yung ibang kaanak kasi 4 sila, di ba? So we're glad na nalampasan ito ni Joshua. At kung sino man yung mga suspects ay sana'y mahuli na sila at pagdusahan nila yung kanilang ginawa. Oo. Hindi ko alam yung background ni Joshua, bakit may mga galit sa kanya at gusto siyang patayin. Ano ba ito? May tinitira ba ito? Baka, kasi remate baka may mga nasagasaan sa kanyang mga pagsusulat. Oo, kasi minsan sa ating nais na makapagbigay ng tamang news, may nasasagasaan tayo na ayaw na lalaman ng tao yung mga ginagawa nila. Oo. Pag naisulat natin yun, syempre nagagalit sa atin. Yes. So, hindi lang yun. Pwede ring personal, di ba? So, malaman natin yan. Susubaybayan natin yung kaso nito ng kay Joshua Abiad. Gusto ko lang din isingit bago tayo mag-commercial sa world. Ayun, nakalimutan ko sabihin yung naiaho na yung debris nung submersible. Ay, sa Sa Titanic. O mga katibo, pinag-uusapan natin. Hiwa-hiwalay talaga siya. Tapos, ayun nga, may possible remains daw. Posibleng dumikit dun sa dun yung mga pasintabi po. I'm sorry po. Kailangan lang po namin sabihin. So, it's gonna be like... Nakuha na yung... debris. Yung debris. Oo. So, ano yun? 1,600 feet ba or yard from the bow of Titanic po siya nakuha. At may possible remain nga daw po na nakuha. So, i-identify yan kung sino yung dyan sa naiwan na 5. Oo, kung sino. At sana naman ay siyempre, kung ako to, yung pamilya, gusto ko pa rin ma-identify. Siyempre. Kasi para sa katahimikan din ng pamilya, mga naiwan. Kahit pa paano, lalo na kung sila ay may mga relihiyon o naniniwala siyempre sila sa Diyos, gusto nilang mabendisyonan ang kaluluwa. Kasi nga, sinasabi na pag nabendisyonan mo ang kaluluwa, nananahimik. Ang katawan, nananahimik ang kaluluwa. At sana nga, ako talaga, ayaw ko nang galawin kung ako masusunod. If I have the power to say, that's enough. Tama na. Wag na ninyong patahimikan yung Titanic. Tama na. Ilang taon na nakakaraan, di ba? Ihinto na nila. Again, ako sa akin din, patahimikin nyo na yung Titanic. Please. Yun lang yung sabi ko. At sa aming pagbabalik, mga katribo, ay ang Balitang Entertainment. At nako, ibabalik namin kayo sa nakaraan. Yung dating pag-report ng ating queen. Kaya mga katribo, manatiling nakatutok dito lang sa Gising na! Iba ng panahon.
bago ng mundo for all your pera transactions, all new Bayad. With Globe, our steps can lead us to millions of doors opening, millions of paths unfolding, and millions of reasons to keep going. Now's the time to be with the network that gets better every day for you. Fiverr is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. Nagtitiis ka na lang ba sa e-wallet at lumang bank apps mo? Struggle! I can't receive payments na. I need to go to the bank branch to deposit a check pa. Singilan na. So hassle to do it one by one. I need to send my bank deeds again and again. Tiis no more! With UB, hindi ka na mahahassle, hindi ka na magsistruggle, at hindi ka na magte-travel pa to the bank branch to transact. Ayos? Ayos! Download Union Bank online now. Nasa kamay mo ang swerte, ngunit hindi ito isang laro na para lang sa iyo. Dahil bukod sa pag-asang maging milyonaryo, ang pagtangkilik mo sa loto at ipapang produkto ng PCSO ay nakakalikom ng pondo para sa mga programang pangkalusugan, tulong at serbisyong medikal at kawang-gawa. Lahat ng minimiti makakamtan sa PCSO. Welcome back, mga katribo. Kayo'y nakatutok pa rin sa Gising Na! At syempre, we would like again to congratulate Daily Tribune celebrating its 23rd anniversary today. Congratulations, Daily Tribune. At sana ay tuloy-tuloy pa ang ating pag-thrive at pagsilbi at pagbigay ng paghatid ng katotohanan sa ating mga katribo. Gusto ko yung pa-sound effect na, ni Oo, Raven, ha? galing Pasok naman. ka dyan, sakto ka. At dahil po, nagsiselebrate kami ng Isa pa nga. anniversary. Ayun, thank you! Tumatuloy siya ngayon sa akin. Thank Ay, you. gusto po namin ipaalala sa ating mga katribo na meron po tayong patimpalak. Ay, ang lalim naman. Oo, Alam kaya ko nga yan, inano ko Patimpalak. binigyan ko ng Sabi mo yung pa-konti. Oo. Pitik Katribo at ito po ay extended until August 27 Correct. sa request po ng ilang paaralan na gustong lumahok ang kanilang mga estudyante. Exposure yun, oh. At saka ang ating pong first prize dito sa sa mananalo Grand ay prize. merong 20,000, second prize 10,000, third prize is 5,000. At ito, alam mo, sa mga mahihilig sa photography, the monetary award or compensation is secondary. Right. O kasi yung gusto nila na i-express yung kanilang kanilang skills, kanilang hobby, yung kanilang passion. O at merong platform kung saan sila kung saan na i-showcase At yung iba kanilang din. obra. Yung iba naman dyan lalabas yung kanilang emotion sa picture niya. At saka minsan kung ano yung iba ang tingin mo di ba? Beauty is in the eyes of the beholder. True. At alam ko yan kung ano ang tingin sa'yo nung naglilitrato sa'yo o sa isang subject, ganun kaganda yung lalabas. At Kasi, may makaka-interpret pa rin nun. Oo, and you can malalaman nung nanonood o nung tumitingin kung ano yung emosyon mo, Yes. nafe-feel nila People yun. will see that. And not only that, no? I have been in nasa ano rin ako, medyo entertainment because we were in fashion and modeling. At napansin ko, pag ang
kung ano ang tingin sa'yo nung kumukuha sa'yo ng picture, ganun din kaganda o hindi masyadong kaganda yung ilalabas ng picture mo. Maniwala kayo. So, yun yung nakikita ko na talagang naka-capture kung nang kumukuha yung subject niya, kung gaano niya kaganda, yung interpretasyon niya, kung gaano niya ito tinitingnan. Oo, naiilabas through photography. Gusto kong sabihin na someone will always magnify yung gano'n. Oo. At saka, lahat tayo ay may kanya-kanyang kagandahan na naka-captured sa lens eh. Oo, Sa lens, true. sa camera. Iba-iba eh. Oo, talaga. So mga katribo, inaanyayahan naming lahat kayo na sumali, lalo na yung mga kabataan, and even those who are semi-retired and retired, if they want to continue, pursue their passion for photography, the Daily Tribune is one of your platform. Ino-offer namin sa inyo ito. So, lumahok po kayo at isi-showcase natin Yan, tama. ang inyong galing Lumahok at obra. sa patimpalak. At di ba? ito ay pitik katribo. At nandito mga katribo, kita nyo naman kung gaano kakapal ito. I'm standing here. Yan, true. Ito, Daily Tribune, 144 Gone. pages. Ang kapal, nakakatuwa. At ang dami-dami niyang laman. At saka po yung aming mga advertisers. Ay, hindi lang basta advertisers. They wrote something about Yes. their company. So yung mga advertisement dito ay hindi advertisement. Congratulatory messages May mga then. they have messages congratulating Daily Tribune. At makikita, pwede ba natin to direct? I-zoom? I-zoom ito na, andito po yung aming award. Actually, this is the third. Yan. Since the new management acquired Daily Tribune the third time, they received the recognition as the newspaper of the year, which is, andito ito, newspaper of the year. At may mga articles ito sa loob. Kita ninyo mga katribo, and it only shows kung gaano nagsa-thrive ang Daily Tribune, and Daily Tribune is here to stay. Right. Yan, para magdulot sa inyo ng mga balita, latest news and happenings. Daily Tribune, without fear. Chinky. Without favor. Yan yung nasa front. Ito yung continuation sa loob. Yan. Tatagay na. Syempre. At ipakita mo, Kimi, ang message ng ating presidente. May message ang nakakatuwa. And yan yung message ng president. Yan. At ito po, yan. And we have the message from our President, BBM, Yan. para po sa Daily Tribune. Correct. At marami pa pong makikita kayo nakakatuwa at nakaka-inspire na mga istorya sa loob. Tama. Yan. So grab a paper. This is like a once in a year edition. I would call it limited issue. A limited issue. At maraming hindi na po ito mauulit na ito. Sa susunod, iba naman. Kaya please grab a copy at ito ay itabi natin at itago. Para mabasa pa ng susunod na saling lahi. Okay, tumayo pa. At ngayon, alamin naman natin ang mga balitang showbiz na hatid syempre sa atin ni Queen Kim Sancha.
true as John is Khalil Ramos. His soulful eyes and killer smile say it all for this young and talented man who can sing his way to every girl's heart and act just about any role with so much grit and honesty. Joining Tanya Asusan is a musical theater and television performer and radio DJ and VJ Kayla Rivera. Originally hailing from Calgary, Canada, Kayla is also a recording artist, host, and model. His effective lead portrayal as Giorgio in the Philippine Opera Company's production of Passion by Stephen Sondheim earned him a Best Actor in a Musical recognition at Leaf Awards. Bian King, who will play Michael, made his dream come true after being chosen as one of the artists to be part of Disney in Concert Live Your Dream in Kuala Lumpur, Malaysia. Also playing as Michael is an actor, singer, host, director, and content creator, Reb Atadero. He is best known as the flamboyant head waiter Don Ta in Lifestyle Network's TV series The Boston The Kitchen musical back in 2014. Directed by Robbie Guevara, Tick Tick Boom is a comeback musical theater production by Nineworks Theatrical, one of Manila's premier theater companies. Since 2009, the company is dedicated to delivering only the best plays and musicals, either originally written or from both Broadway and the West End. Break a leg, see you at the theater. Yung ginagawa ko din. Kasali ka pa sa pictorial. Ay, kasi pinatawa naman kami. Alam mo naman, hindi ako milig sa ganyan, pero mag-picture daw. Hindi ko alam na isasama ni Jeff. Papaluin ko si Jeff mamayang gabi. May palo ka sa akin mamaya. Bakit mo sinama siya? Pero maganda. Kaya mga katribo, manatiling nakatutok. Magbabalik ang... Gising na! Nagtitiis ka na lang ba sa e-wallet at lumang bank apps mo? Struggle! I can't receive payments na. I need to go to the bank branch to deposit a check pa. Singilan na. So hassle to do it one by one. I need to send my bank deets again and again. Tiis no more! With UB, hindi ka na mahahassle, hindi ka na magsistruggle, at hindi ka na magte-travel pa to the bank branch to transact. Ayos? Ayos! Download Union Bank online now. Nasa kamay mo ang swerte, ngunit hindi ito isang laro na para lang sa iyo. Dahil bukod sa pag-asang maging milyonaryo, ang pagtangkilik mo sa loto at ipapang produkto ng PCSO ay nakakalikom ng pondo para sa mga programang pangkalusugan, tulong at serbisyong medikal at kawang-gawa. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. At syempre, nagbabalik ang... Gising na! Let me do this! Okay! Ayan, so syempre, in-introduce ako kanina sa showbiz. Ako naman ang mag-i-introduce ng segment na ito. At dahil Friday na ngayon, at ito na yung huli niya. For gising na. Right, Kasi okay. baka meron tayong Correct. sa kanila. So, May eto surpresa na tayo about ang this. inaabangan niyong Dear Ate Chinky ng aking sisterette. Oo. At maraming salamat muna sa lahat ng mga nagpadala ng mga letters nila sa to tell you honestly, marami akong nakakasalubong na kakasama na sinasabing natutuwa sila at sinusubaybayan nila ang Dear Ate Chinky. Thank you so much. At kinukompile po namin yung mga sulat at soon is i-share namin sa inyo yung mga ano na sa isang magandang libro. At yan po ay we will tell you exactly, we will announce kung kailan. At ito po ang padalang sulat ng isa sa ating taga-subaybay. Dear Ate Chinky, I have a twin sister. We are the only siblings. She is working as HR executive
She got married in 2019, and because she's based here in Manila, I stay with her and her husband. I used to work sa BPO, but after a couple of years, I decided to sell online. Anyway, my sister's husband is only 5 years older than us. But other than having his own business, he is also a chief in one of the kilalang companies in the country. He's tall, good-looking, with lovely brown eyes and charming smile. Pilipino siya, pero he looks like a Greek god. Gwapo talaga, lagi pang mabango. He's nice to me, but his being achiever, good-looking, and nice made me fall for him. I am dreaming about him and can't control myself imagining him and me. Parang gusto ko nang ibigay ang lahat-lahat sa kanya. I am doing my best to act normal whenever my sister and her husband are around. Ate Chinky, nahihirapan na ako. Love ko na talaga ang hobby ng kakambal ko. Paano ko to mahahandle, Ate Chinky? First time kong ma-inlove ng ganito sa buong buhay ko. Tulungan mo ako, Ate Chinky. Parang maluloka ako. Gary. Oh my God. Oh. Maluloka daw siya pag hindi mo siya tinulungan. Okay. Sorry. Gary. Hey, girl. Or hey, sister. You fancy the hobby of your sister, your twin? That's disgusting, man. I love it. Okay. Oh, hindi kita pinagtatawanan. Pero, yeah, me too. Sinasabi ko lang sa'yo na mali yung ini-entertain mo yung pakiramdam mong yan. Unang-una, Gary, kapatid mo, yung kakambal mo, yung asawa nung pinupantasya mo, di ba? Hindi tama. Hindi talaga tama. So, ang sa akin lang, kung hindi mo matiis, ay umalis ka dyan. Total, may sarili ka namang business. Humuwalay ka para malayo ka sa tukso. Kasi una-una, ang samahan ninyong magkapatid masisira. Pangalawa at higit sa lahat, sisirain mo ang magandang samahan ng dalawa. At pangatlo, masisira ang samahan ninyo ng mga magkapatid pag nalaman niyang pinapantasya mo at gusto mong agawin sa kanya yung kanyang husband. Kung ikaw ang gusto niyan, hindi niya pakakasalan yung kapatid mo. So, nagpapantasya ka ng mali. Kasi, to tell you honestly, I don't think na mabait lang siya sa'yo. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya gugustuhin. At hindi ka niya ipagpapalit sa kapatid mo. Yan ang katotohanan dapat mong tanggapin. Okay? So, wag naman ganon. Wag naman ganon. Kasi sisirain mo yung magandang tinginan ninyong magkapatid at maninira ka pa ng pagsasama, di ba? So, if you cannot control yourself, stay away. Anyway, you can support yourself, di ba? So, mag-rent ka, lumayo ka muna sandali. O, mabuti pa, pumunta ka muna sa ibang bansa, doon ka magtrabaho, ihiwalay mo muna, para hindi yung utak mo ay lagi na lang nakatuon at ini-entertain mo yung pagnanasa mo, di ba? Sa asawa ng kapatid mo. Girl, I'm sorry. Tinatawag ko lang po siyang girl, pero sa lalaki po si Gary. Gary, sorry, pero hindi ko ito tolerate yung nararamdaman mo kahit na marami akong kaibigang kagaya mo. Ito si Kim, parte rin siya ng LGBTQA+. Marami akong kamag-anak, kapamilya na nasa ganyang katayuan, ganyan ang kanilang situation. Pero hindi kailanman ko kukonsintihin ang mali. At sinasabi kong mali yung ginagawa mo, kaya umalis ka dyan. Lumayo ka. Oo, bago pa maging sira ang buhay ninyong magkapatid. Kasi at the end of the day, ang pamilya ang masasandalan mo pag may kailangan ka at naghihirap ka. Kaya, nasasaktan ka, huwag kang manakit. Lalo na ng pamilya mo at kakambal mo pa. Yun lang. Umalis ka dyan. Lumayo ka. Layas. O, diba? Yun lang sa akin. Lumayo ka. Layuan mo. Oo. Layuan mo. At kasi nasa online business, nasa bahay lang siya. Yes. So, madalas pag umuwi yung brother-in-law niya, nakikita niya. O, imagine mo, naaamoy mo. Diba? Pinapantasya mo. Yun palang kasalanan na. Oo. So, anyway, I hope that nabigyan ko ng tamang sagot
at alam kong yun ang tama, Gary, yung iyong problema. Umalis ka dyan, lumayo ka muna. Okay, so balitang bati muna balitang bati tayo ngayon. Of course. Kasi hindi matatapos o hindi kumpleto ang ating Go! pag walang balitang bati. Congratulations po! Hello muna sa ating mga lahat ng sumubaybay sa atin all these years. Oo, sa gising na. At ito po, nagpapa-congratulate daw. Congratulations. Ito ay galing sa ating mahal na laging sumusuporta sa atin na si Monat Milyora at ang kanyang nanay, si Mami Lali at kanyang mga kapatid. Congratulations kay Seth Milyora Oliveros. Gagraduate siya bilang sa agricultural engineering course sa Tanay. Congratulations, Seth! Kilala ko tong si Seth. Congratulations. At sa lahat ng mga nanonood sa atin at sumubaybay ako kasi kasama ako ng gising na sa 1 taon. Kasi yung nauna kong stint was 3 months. Tapos 9 months na ako ngayon. So halos 1 taon. 1 taon na ako na mahigit. Oo. So, matagal-tagal din ako sa gising na. At kalahati ng buhay ng gising na ay kasama ako. At gusto kong pasalamatan yung mga regular nating viewers na sumubaybay sa atin kahit na ano pa ang panahon. Nandyan nangunguna si Chona Panaligan, Q, Kilin Manoos, Kilin Bunyag Manoos. Andyan si Lisa Flor, si Jazz Rosales, of course si CMF, CME, Benny Mampusti, Ruel Lancion, Maris Magbohos, Edita Mistal Salvacion. Ang dami-dami ninyo. Maraming salamat. Ang mga kabatch ko na Lonlon Malpal, I love you. Maris Magbohos, mahal ko kayo. And siguro next week I'll be able to see Lonlon. At ngayon, mga katribo, gusto ko lang talaga with all my heart, we thank you. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. At ramdam na ramdam ko yung suporta at pagmamahal. Maraming salamat. Kasama na dyan si Lane Del Coro na nagpa-picture pa kay Comfy nung nakita niya si Comfy. Oo, at si Rowena. Ang dami. Rowena Ramiro. Okay, so ipaalala natin muli sa ating mga katribo ang ating viewers I Speak question of the day. Sang-ayon ba kayo sa isa na namang panukala sa Kongreso na taasan ang Motor Vehicle Users Charge, also known as Road Users Tax? Ako, sagot ko lang, hindi. Iba na lang ang taksan nyo. Ano yun? Iba na lang ang taasan nyo ng tax. Sa akin, hindi. No, not that. Ibang aspect, wag. Ang dami-dami ng taxes na binabayaran ng mga katribo natin. At wala namang nakikitang pinaglalaanan, nakikitang magandang pinagdadalhan nito. Bulok-bulok pa rin ang ating mga kalsada. Kahit na sabihin mong espaltado, kahit na anong ganda ng sasakyan mo, masisira agad. O, dahil sa hindi pantay na kalsada. Bagong gawa nga, hindi naman pantay, di ba? So no, hindi. Ang sagot ko is hindi. Correct. Yon, mga katribo. At again, gusto naming magbalik tanaw. Oo, na kasama kayo sa gising na. Sa loob ng 2 taon. Oo. At ito pong si Kim ay isa sa original na guest ng gising na. Pinangunahan siyempre ito ni Comfy. Kasama si Roy Pelovelo. Hi, Roy! Nasaan si Roy naka-assign ngayon? Nasa Senate or Congress? Palagay ko nasa Congress Kasama siya ni Martin. So nasa Congress si Roy. Oo, si Roy. Roy, kung nasaan ka man, nanonood ka ngayon, paminsan-minsan nanonood diyan eh. Oo. At syempre yung sina Larry Payawal na laging nanonood dati sa atin. Sorry, sina Joshua Bendia, Pat Santos, maraming salamat. Oo, ang saya. We created a big family here in Gising na. Maraming salamat yung ating mga nakasama noon. Kasama na dyan si Kenneth, si Joseph, si Jake, si Larry. There. Of course, ang ating mahal na si Eric at ngayon ang ating si Raven at ating director na si Alvin. Maraming salamat. Ayan, nakikita ninyo. Hawak ko pa rin yung brush na. Ito pa rin yung brush. Yan pa rin yung brush. Yan yung ating... And of course, si Vernon. Si Vernon Velasco na ngayon ay editor na ng ating Embassy Row at PEP.
Oo. At andyan pa ang mga nakasama natin. Si Ayan. Venice yan. Ayan si Venice, dati nating reporter sa may Tino. shawl pa ako dyan. At Oo. may shawl pa ang ating Reyna. Si Oo. Elmer! Ayan. At syempre, ayan, si Don Elmer. Oo. Oo. At dito nagsimula, ayan ang ating mga beauty queens Yes, na ating oo. mga nakasama. Oo. At napakagandang alaala. Ayan na! Nakikita ho, yan ho ang naka-display sa OOH, sa Araneta. Oo, nakikita doon. Oh, kita nyo na. Oh, ha? Yan si Roy. Ayan, si Cherk. Hi, Cherk! Si Lia. Si Attorney. Ayan na po ang inyong kasama. Ayan na po, ayan na, ayan na. Yan yung pinopromote natin, yung paturok. bakuna. Yung bakuna. Ad na yan. Oo, ayan. Naku, ang dami nating magagandang alaala, no? Yung mga na-interview guests, yung mga yan. Live and sa Oo. Zoom. These are the people that made our Gising Na special, meaningful, and Correct. joyful I as agree. well. So, Yes. And thank that you. time, I was still slim. Ngayon, Ako din, yan. payat kami, my goodness. Ibig sabihin na ano tayo sa pagkain. Ang dami kasing pagkain. So, nagpapadala ng food. Oo. Thank you so much, mga katribo, with all our heart. Maraming salamat sa love. Gusto ko lang din pasalamatan yung mga crew ko dito sa Extra, syempre. Hindi din sa Gising Na. So, yan, thank you very much yung mga naging guests ko, yung mga managers, directors, public relations officers. Thank you so much. At marami pong salamat sa comment nyo po sa akin when I do the hosting dito po. Hindi lang sa Gising Na, even sa ibang shows ng Daily Tribune. Thank you so much. Hindi po ako nagpapaalam, ha. Marami show. pa po kami Abangan nyo po shows, yan. Abangan ninyo. At maraming nakakatuwa. Excited do kaming ibalita sa inyo yan. But pagkatapos na ma-finalize namin kung yung total, yung content at saka yung mga grupo, yung crew na makakasama namin. And of course, thank you so much kay Chingbi for the opportunity and the trust and the love. At syempre, ang kapatid ko ring si Chini. Yes. Maraming salamat. Kay W, we don't always agree on everything, yeah. But alam mong mahal ko ikaw. Salamat sa tiwala at sa suporta. And sa lahat, mga kamag-anak, kapatid, kaibigan, at naging kapamilya na at katribo, kadugo dito sa Gising Na at Daily Tribune. Ayan ang ating mga kasama. At sayang, na-miss natin si Comfy. Nasaan ba si Comfy? Biglang na-late pa ako umuwi sa kanya eh. Nauna pa siya sa akin. Puyat daw, ako din kaya. Wala Ako pa din. akong tulog. Alas 3 ako natulog. Ikaw, Comfy, sapatusin kita mamaya. Mamaya, sapatusin natin yan. Ayun. So, mga katribo, will love you. We're going to miss you. At sabi nga ni Monet, ano daw ang kapalit? Mamimiss daw nila tayo. Si Monet Miliora, mamimiss daw nila tayo. At saka ni na Mami Lali, ni Doc Dea, at saka mga kasamahan nila sa clinic. At of course, si Melanie Lee, ang kapatid kong, bago kong kapatid na in Christ, si Melanie. I love you, Melanie. Magkita tayo. May oras na ako. Babaguhin namin ang aming mga schedule para naman may oras kami sa aming mga sarili. And sabi nga ni Monet, ano daw ipapalit? Naging hobby na raw nila ang gising na. Oo nga naman. Malalaman mo, Monet, and you will get the inside story pag nagkita tayo. At nakakatuwa. Oo. Thank you again, everyone. We truly appreciate all the love and the support all within the last 2 years. Maraming salamat po at salamat sa Diyos sa mga oportunidad na binibigay sa amin para makapaghatid sa inyo ng saya. At speaking of show, eto muna ang tabayanan nyo. Mamaya, ang Perfect. Alas 2 po yan ng hapon. Dito lang yan mapapanood sa Daily Tribune's official Facebook page at Tribune Now sa YouTube channel namin. At para naman sa ating quote of the day, if you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. O yan, galing kay Paul Coelho. Yan. Tamang-tama sa atin to, no? Yes, oo, kasi this might, ito yung huli natin, meron pong magbubukas pa Merong po sa amin. magbubukas, sabi nga Yun nila, yun. o may nagsasara, kung may Simple as that. magsasara, may magbubukas. O. So, abangan nyo yan. Mas nakakatuwa. Oo. At mga katribo, salamat again sa pagsama sa amin ngayong umaga at sa mga nakaraang 2 taon. At dito po nagtatapos ang ating programa. Pero yun nga po, ito'y pangsamantala lang. Maaring hindi man sa parehong programa, pero magkikita po tayo. At nagsimula na makakasama ninyo ako tuwing Miyerkules
Miyerkules ng hapon. Kami ni Kimi sa Spotlight. Simula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Every Wednesday po yan. Live. At live. At ang amin pong mga, ihatid po namin sa inyo ang gaganda, mahuhusay na mga Entertainment at personalities. Both sa entertainment and of course kasama na ang lifestyle. Ako po si Chinky Mangkukang. Nagpapasalamat. Oo. Nagpapasalamat. At syempre, ang Marites Queen, ang gising na for the last time, Kim Sancha. Thank you po. At in behalf of Comfy Manalo, maraming salamat po. Alam ko po na marami sa inyo ang nag-enjoy din at napaligaya ni Comfy Manalo dito sa Gising Na. At maraming salamat. Bye-bye po sa inyong lahat. At So muli, long. ito ang Gising Na. Ang TOP CRMS o Trusted Operator Program, Container Registry and Monitoring System ay isa sa mga proyekto ng Philippine Ports Authority or PPA na nagnanais maibsan ang bigat na pasanin ng mga Pilipinong mangangalakal dulot ng pangdaigdigang pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo na kapisan na pag-aangkat na iba't ibang uri ng produkto na nagmumula sa ibayong dagat. Bumubuo ito ng atmosphere of trust sa mga kabilang na stakeholders sa sektor ng logistic, kung saan makikita sa TOP CRMS ang status ng paggalaw ng mga container at ang bawat party na responsable dito. Ang mga magre-rehistro sa Trusted Operator Program ay magkakaroon ng mga pribilehiyong mapadali ang transaksyon sa mga daungan ng PPA. Isa sa mga ito ay ang sistema na maaaring gamitin ng truck operators upang mapabilis na maserbisyuhan ang pagdala at paghatid ng mga container imports, exports at empties. Bago dumating ang barko sa mga daungan ng Pilipinas, sa ilalim ng pamamahala ng PPA, kakailanganing irehistro sa container registry ang mga foreign containers para mabigyan ng visibility ang stakeholders, pati na rin ang gobyerno sa tunay na daloy ng trapiko sa mga pantalan. Isa sa ipapatupad ng CRMS ay ang Container Protection Insurance para sa mga paparating na containers mula sa ibang bansa. Poproteksyonan nito ang container kung saan di nakakailanganin ng importers na magbayad ng container deposit na karaniwang nagkakahalaga ng 10 to 30,000 pesos. Sa kaganapang mawala o tuluyang masira ang container, maaaring mag-claim ang container owner sa insurance service provider. Kaakibat ng TOP CRMS ay ang container monitoring na aalamin ang lokasyon ng container mula sa paglabas nito sa daungan, makarating sa warehouse ng importer, maibalik sa designated container yard or depot at hanggang mailabas muli sa Pilipinas. Dagdag dito, magtatalaga ang PPA ng Container Staging Facility na magsisilbing lugar para sa pagbalik o pagsaoli ng mga empty containers at para na rin sa mga nakatakdang ireposisyon na containers palabas ng bansa. Ito ay matatagpuan sa labas ng Metro Manila na naglalayong makatulong maibsan ang trapiko sa lungsod at madagdagan ang container yard or depot na maaaring gamitin ng mga nakarehistro sa TOP CRMS. Ayon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungo sa digital transformation, ang TOP CRMS ay makatutulong sa whole-of-government approach bilang pinanggagalingan ng mga datos upang ma-regulate ang tuluyang pagtaas ng mga bilihin.